Malalakas na thunderstorm sa Luzon, Metro Manila at Karatig Bayan. Patuloy na makakaranas ng matitinding pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Kaya bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong nauuna sa mahalagang ulat, panahon. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, May 16, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Ilang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng aktibong localized thunderstorm na magdadala ng moderate to heavy rain shower, madalas na pagkulog at pagkidlat, malalakas na pagbugso ng hangin. Ayon sa monitoring, inaasahang maapektuhan sa loob ng susunod na 2 oras ang mga sumusunod na lugar. Mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorm dito sa Batangas, Metro Manila, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Partikular na makakaranas ng matinding thunderstorm activity ang Taguig, Parañaque, Pasay, Las Piñas, Muntinlupa, Caloocan, Batangas City, Rosario, San Juan, San Pedro Laguna, Binyan, Tanay Rizal at Rodriguez Rizal. Mga kababayan, kapansin-pansin ang mabilis na pagdevelop ng thunderstorm cell ngayong madaling araw dahil sa matinding init na naipon nitong mga nakaraang araw kasabay ng mataas na moisture content at sa atmosphere. Samantala, patuloy pa rin ang mga thunderstorm activity dito sa lugar ng Quezon, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite at Occidental Mindoro na maaari pa rin tumagal sa loob ng mga susunod na 2 oras at makakaapekto sa karatig lugar. Habang ang low pressure area naman na formerly Bagyong Kaloy, ayon sa weather analysis kaninang madaling araw, ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy ay namataan sa layong 980 km east of Central Luzon. Bagamat humina na ito, inaasahang tuluyang malulusaw ngayong araw, patuloy pa rin itong minomonitor dahil maaari pa rin itong dagdagan ang moisture at instability sa eastern section ng bansa. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang nasabing low pressure area o LPA sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit nakakatulong ito sa pag-enhance ng mga localized thunderstorm lalo na sa bandang Luzon at Visayas. Mga kababayan, patuloy namang maapektuhan ng frontal system ang extreme northern Luzon, partikular dito sa Batanes at Babuyan Island. Asahan dito ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm at posibilidad ng flash flood at landslide. Dako naman tayo sa ating weather outlook. Ngayon darating na linggo hanggang Lunes, May 17 to 18, patuloy ang localized thunderstorm na malaking bahagi ng bansa. Frontal system pa rin sa Northern Luzon, mas mataas ang tsansa ng pag-ulan sa lugar ng Batanes at Babuyan Island. Sa darating na Martes at Miyerkules, May 19 to May 20, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorm tuwing hapon o gabi. Sa darating naman na Huwebes hanggang Biyernes, May 21 to 22, posibleng mabuo ang isang panibagong low pressure area o LPA sa silangan ng Mindanao. Posible itong pumasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility, ngunit sa ngayon ay wala pa rin itong nakikitang malaking epekto sa ating bansa. Patuloy nating binabantayan ang development na ito dahil mabilis magbago ang kondisyon ng panahon, lalo na ngayong papasok tayo sa mas aktibong bahagi ng taon. At dako naman tayo sa kondisyon ng dagat sa Northern Luzon, katamtamang lakas ng hangin na may alon na 1.2 hanggang 2.1 metro ang taas, moderate sea condition. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, mahina hanggang katamtamang hangin na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang sa lugar naman ng Mindanao, mahina hanggang katamtamang hangin na may alon na 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Mga kababayan, pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na kung may thunderstorm activity sa inyong lugar. Para naman sa init ng panahon, narito naman ang naitalang temperatura at humidity nitong nakalipas na 24 oras. Minimum temperature 28.2 degrees Celsius at ang maximum temperature naman na itala ang 36.1 degree Celsius. Dahil sa kombinasyon ang matinding init at mataas na humidity, mas mataas ang tsansa ng biglaang thunderstorm sa maraming lugar. Sa ating tide and astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sumikat bandang alas 5:28 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 6:17 ng gabi. Mga kababayan, karaniwang tumitindi ang thunderstorm activity sa Pilipinas tuwing buwan ng Mayo dahil ito ang transition period bago ang tag-ulan o habagat season. Sa mga nakarang taon, maraming severe thunderstorm ang nagdulot ng flash flood, landslide, power interruption at urban flooding lalo na sa Metro Manila. Kaya mahalaga maagap at mag-monitor at paghahanda ang patuloy nating gawin. Para sa ating safety reminders, magdala lagi ng payong at raincoat bilang pananggalang sa matinding init at ulan. Iwasan ang open areas kapag may mga kidlat. Huwag mag-charge ng gadget habang kumukulog. Iwasan ang baha lalo na sa bandang
ng gabi. Bantayan ang mga official weather advisories at ihanda ang emergency kit, flashlight at power bank. Kung makarinig kayo ng malakas na kulog, pinakamainam na manatili muna sa loob ng bahay para sa kaligtasan. At ako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 121 verse 1 and 2. Itinaas ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo ko ay nagmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon at mga unos, isang paalala ito na may Diyos tayong masasandalan sa lahat ng oras. Kaya patuloy tayong magtiwala sa kanyang kapangyarihan sapagkat tapat ang Diyos sa bawat anak na tumatawag sa kanya. At yan po ang ating update sa panahon sa araw na ito. Ito ang PNN Panahon News Network. Lagi maghanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe na para sa marami pang weather updates. Muli, hanggang sa susunod na ulat panahon.